Let's go to the Word of God today. I hope you are ready and prepared. I am ready and I am prepared. Praise the Lord. Next week, we will be preaching about the message, Build Up. Yan ang message natin next week. Alam niyo, nag-look back ako mga kapatid. For the past 5 months, I was able to create 6 coffee table, 1 high table, 2 side table, 3 center table, 4 dining table, 1 office table. I was able to make a sofa, 4 chairs with 1 long bed. Parang dami kong nagawa. Binilang-bilang kung kulang-kulang 30 ka-furniture ang nagawa ko sa loob ng sa loob ng 5 buwan. Sa loob ng 5 buwan. Hindi kasama diyan ang kitchen, hindi kasama diyan mga kapatid ang sink, no? Hindi kasama yung ibang mga abubot at maliliit na bagay. So I think we have to look back next week, magiging message natin. We have to look back for the past year. Ano bang nagawa natin? At pag wala tayong nagawa, it's time to build up. Gagawa tayo. So hindi yan ang message ngayon ha, masyado kayo excited. Next year, next week yan. Papakita ko kayo ng pictures ng mga ginawa kong furniture para pag nagandahan kayo, magpagawa kayo, may dagdag negosyo ako. May dagdag mapagkakitaan ako. Praise the Lord. But God's message for us today will be taken from the book of Philippians chapter 2 verse 5. Philippians 2:5 and babasahin ko mga kapatid mula sa verse 1. If there be therefore any consolation in Christ, in any comfort of love, in any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So, itong verse 1 to 4 is actually a reminder kung paano natin itrato ang bawat isa. At isang magandang bagay din siguro sa unang linggo ng ating taon, na ma-remind tayo na itrato natin ng maayos ang bawat kapatiran. Amen? I-prioritize natin ang bawat kapatiran. Magpakumbabaan tayo ng loob. Huwag tayong magpagalingan. Huwag tayong magmataasan. Alam niyo mga kapatid, na-amaze sila dito sa church natin. No? Nakakasama daw natin kain ng pastor sa ordinaryong mesa. Yung pastor natin, yung mga leaders and elders natin, makikita mo, nagbubuhat ng upuan, naglilinis. Why? Being a pastor does not make us any better than you. We are all servants of God. Pantay-pantay po tayo. Magkaiba lang tayo ng responsibilidad. Magkaiba lang tayo ng bigat ng trabaho. Pero pagdating sa langit, pare-parehas tayo na makukuha doon, mga kapatid. Buhay na walang hanggan. So dito sa lupa, magmahalan tayo, magpakumbabaan tayo ng loob. Itrato natin ng isa't isang mga kapatid na as important as each other. That's why minsan may mga simbahan kaming mapuntahan ni Pastor Alan na medyo pinapanindigan kami ng balahibo. Kasi parang ayaw nilang may ibang kumausap sa'yo. Yung gusto nila parang dyan ka lang talaga, walang may makalapit sa upuan mo. Minsan magpapapicture na lang sa'yo, magpapaalam pa kung papayagan nila. Parang bakit ganun kataas, ganun mga kapatid na lang ang turing natin, no? Hindi namin sinabi na tanggalin niyo ang respeto ninyo sa mga tao ng Diyos. Bagkus mga kapatid, ang bawat isa sa atin should look every man on his own things, on the things of others, and we should treat each other, mga kapatid, with all humility, with all lowliness, no? At sabi ng Bible, let us esteem each other better than ourselves. Pag tiningnan mo yung iba, wag mo isipin na mas magaling ako dyan. Dapat ang point of comparison mo is ikaw versus kahapon. Hindi ikaw versus katabi mo. Pag yung point of comparison mo ng buhay mo is ikaw versus iba, magiging mga kapatid mayabang ka at magkakaroon ka pa ng inferiority complex or superiority complex. Pero pag yung point of reference and comparison mo is who you were before and yesterday, you will always to strive and be better than yourself. So wag tayong makipagkompetensya, wag kang magsabi na, hala, sila kumikita na ng ganito, ako ganito pa rin. Wag, mapapagod ka. Alam niyo, sabi ng famous na isang poem, mga kapatid, Desiderata, na memorize natin nung high school tayo, there will always be
a better and a lesser person than yourself. So huwag kang magkumpara dyan sa katabi mo. Ang gawin natin mga kapatid, let us esteem each other better than ourselves. If ito sabi na verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yan ang pag-usapan natin mga kapatid. The mind of Christ, the title of this message is The Winner's Mindset. The winner's mindset. Kagabi, ang pinag-usapan natin is about considering our thoughts, our minds, our ways. At ito mga kapatid, isa sa mga bagay na nakuha kong mensahe last Sunday service natin. Napaka-ordinary ng Sunday service natin, no? Wala masyadong mahabang preaching si Pastor Alan. Pero habang nakaupo ako dyan, nakikinig ako, pag nakita niyo ako humahawak ng phone, hindi ako nakikipag-chat sa Facebook, ha? Pag nakikita niyo ako humahawak ng phone habang nagpipreach si Pastor Alan, it's either mga kapatid, may ninonote akong message na sinisend ko sa sarili ko. Oo. Kasi sa sobrang lungkot ng buhay ko, ang nagsisend sa akin ng message, group chat na lang. Wala na halos may nagti-personal message, kaya ginagawa ko, mini-message ko na lang sarili ko. So pag may narinig ako, may kumanta ang choir or may nag-testimony or nag-preach yung Pastor Alan and I get an inspiration from the Lord, sinesend ko yan sa sarili ko. And this is one of the things that I received, mga kapatid, last Sunday that I want to share with you as well. The winner's mindset. Mamaya basahin natin pababa, but I want you to understand that Christ has the winner's mindset. Ang kanyang mindset is to win. Hindi siya nagkaroon ng mindset to be so-so. Hindi siya nagkaroon ng mindset to be average. Ang kanyang mindset is to win. And think of this very carefully. The enemy has been killing the prophets of God. He tried to kill Moses. He tried, mga kapatid, to kill all the prophets. And even when Jesus was born, he tried to kill him. Ganitong mindset ng Diyos. If I can just put words to what Jesus did, listen. Sabi na lang ni Jesus ganito, you want to kill me. I will let you kill me, but I'm gonna win. Why? Because he has the winner's mindset. Ginamit niya yung gustong gawin ng kalaban niya sa kanya para mapanalunan niya ang kalaban niya. So nagpatalo-talunan siya. Nagkunyari siyang defeated siya. Nagkunyari siyang end na sa cross. Nagkunyari siyang mga kapatid na the victory was for the enemy. Kasi nahuli siya, nabugbog siya, at namatay siya. But the enemy didn't know that Christ has the winner's mindset. You will act like you win, but I win eventually. Because my death on the cross is not my lose. It's my gain. He has this winner's mindset. Anong klaseng winner's mindset niya? Sabi na Revelation, he was slain before the foundation of the world. Now, our intention in life should not to survive, but to win. Pinost ko ito last time, and it is God's message for me last week as well. I want to give you a testimony as I proceed. Please stay with me, give me more time. It's going to be a long preaching, but not more than 1 hour. Maraming, parang, itong taon, this past years, parang, hindi ko alam, maybe because of, I just want to live a simple life, maybe because, mga kapatid, I really don't, ayoko talagang yumaman ng yumaman, ayokong magkamahal ng pera. And I have this mindset, Pastor, na okay na kumita konti. So, may business, kumita konti, goods na. Nagtayo ng coffee shop, sa isip ko lang, ang income ng coffee shop, maipambayad lang sa renta ng pwesto, kahit na hindi na kami kumita ng mag-asawa, okay na. And I thought that was okay. So, na-realize ko last week, survival mindset pala yun. Yung mindset na maka-get over ka lang for a day. Yung mindset na makausog ka lang for next week. Yung mindset na parang okay lang, importante makaraos. Survival mindset pala yun. That's why when I look back, sabi ko, Lord, why have I been surviving? Feeling nyo malamang mukhang mayaman kami. But to be honest, alam ni Pastor Alan namin kalagayan, we are just surviving every day. We are just surviving every month. In fact, it's a big praise the Lord pag natapos namin ng isang buwan kasi ganun ang aming buhay.
And I asked God, Lord, why is this life like this? Nagbibigay naman kami, tumutulong kami, naging mabuti kami, and everything else, naging faithful kami. Why is this life like this? And God slapped me with a message last week while I was listening to the man of God, mga kapatid, at nilagay na po sa akin, it's because you have been contented to live a survival life. Isang buhay na makaget on lang, okay na. Isang buhay na makatawid lang next month, okay na. Isang buhay na malagyan lang ng laman ng tiyan, okay na. I am here to tell this church today, if we want to win this 2025, we need to put on the mind of Christ. And that mind is the winner's mindset. Tama po ba, Sister Sen? If you go into a court, you do not go para matalo. You go to the court to win. Ganon din ang buhay, mga kapatid. Ganon din dapat ang mindset natin. Ganon din dapat ang pananaw natin. We will not just live and survive. We will live and win and conquer what God has in store for us. Kung makukontento ka sa buhay mo, maniwala ka, you will end up discontented. Kasi feeling mo walang may nangyayari. It's because you have been contented. And God help us that God will break, mga kapatid, this mindset tonight na okay lang, na okay lang. Hindi po okay lang, na okay lang. Kasi hindi pwede na yung pwede na. Dapat itaas natin yung bar at sukatan natin ng tinatawag nating trabaho, buhay, ministry, and desire. When we work for God, we work for excellence. When we do something, we do with excellence. Why? Hindi okay lang na okay na. Dapat we are doing it to win it. O hindi ako si Willie. The mind of Christ is the winner's mindset. Jesus has one purpose, and that is to win us back to Him. Jesus has one purpose, and that is to give us a way back. To win us over sin and death. Yan ang purpose ni Kristo. Mabalik tayo sa Kanya. Ang pinaka-purpose ni Kristo, lahat tayo ay makapasok sa langit. Now, anong ginawa ni Kristo? I'm going to read verse 6 down. Sabi nito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Ano ginawa niya para manalo siya? Pinanganak siya in the form of God, hindi niya ginamit yun. Ano sabi ng Bible? But He made Himself of no reputation, and took upon Him the form of the servant, and was made in the likeness of man. Hindi ko makalimutan ang explanation ni Pastor Alan dito. Kung ang Diyos tinalo si Satanas, with Him being God, Satan will accuse him, you are unfair. Kaya ako natalo kasi Diyos ka. That's why He took on the human flesh, the form of the man. At doon niya tinalo si Satanas sa state na lugi siya. Because He has the winner's mindset. And being found in fashion as a man, paano siya nanalo? He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Now, isipin mo Jesus was here to win. At pwede siyang manalo ng ganun. Tama? Isang pitik lang, sabi niya, mga kapatid, umayos ka. Pilato, ang anghel ko naghihintay lang sa akin kung kailan ko i-deploy para iligtas ako dito. Kaya huwag mong sabihin na may authority ka sa akin. God can win in an instant. Pero hindi yun ang winner's mindset Yung madali. Tayo mahilig tayo sa madali. Hindi yan winner's mindset. Tayo mahilig sa libre. Hindi yan winner's mindset, mga kapatid. Tayo mahilig sa yung may nakukuha kang bagay na hindi mo pinaghirapan. Hindi yan winner's mindset. Ayaw ng Diyos ng isang victory na unfair. Ayaw niya ng isang victory na hindi siya magiging proud sa sarili niya na naging victorious siya kasi walang laban. Paano naging victory kung ginanon niya lang? But because He has this winner's mindset, He humbled Himself, put Himself lower than Satan, and became obedient even unto death. Grabe ang mindset ng Diyos para ma-win over lang tayo. Grabe ang kanyang pananaw.
And because of what he did, ito naging resulta sa kanya. Wherefore God hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Kaya huwag tayong mainggit why his name is the highest name. Huwag tayong magtaka why his name is the highest name. Because he was from the highest and he lowered himself to the lowest of low para lang maligtas tayo. And the result of that victory was God lifting him up. The Bible says that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. I'm happy I'm saved by Jesus. I'm happy I am baptized in Jesus' name. I am happy I have the blood of Jesus. I am happy I can praise Jesus because this is the highest name, the greatest name, the most powerful name. And the Bible says that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. And that is victory, my friend. He was put down. He was killed. He was put under the earth. But the Bible says, mga kapatid, He was lifted up and lifted higher. And His name was the highest. That's how He won. He won by humbling Himself down. He won by being obedient. Hindi tayo mananalo sa buhay kung puro tayo yabang. Hindi tayo mananalo sa buhay kung ayaw natin magpasailalim. At ayaw natin, mga kapatid, maramdaman na may somebody na mas mataas sa atin. But the more that you humble yourself, the more that you lower yourself, the Bible says, pag ibinaba mo sarili mo, itataas ka ng Diyos. It is your job to humble yourself. It is God's job to lift you up. And this is the winner's mindset. In fact, he has this winner's mindset na bago pa siya mamatay. In the book of John chapter 16, itong sabi niya, "These things I have spoken unto you, that you might have peace." To those of you who are troubled, I like the lyrics of the song that they sang. All of my fear I will turn into praise. You will never have peace if you have fear. Hindi ka nga makatulog because of what you are thinking about. But Jesus Christ said, I have spoken unto you that in me you might have peace. The Bible says, bago siya mamatay, in the world you shall have tribulation. You will have problems. You will have hardship. Sabi niya, but be of good cheer. Magsaya ka. I have overcome the world. Past tense, bago pa siya namatay, dineclare na niya, I am an overcomer. Bago pa siya may hang doon sa cross, bago pa siya may sabit sa cross, ang mindset ni Jesus Christ, I have already won. This is the winner's mindset. Marami sa atin, nagsisimula pa lang, mananalo ba? Magagawa ba? Magsasucceed ba? Magkakagraduate ba? Magiging okay ba? Nagsisimula ka pa lang, loser's mindset ka na. This is 2025. We will put on the mind of Christ and we call this the winner's mindset. Pero gusto ko yun, gusto kong balikan yung kanta. All of my fear, I will turn into praise. Nag-isip ako niya, kaya paano kaya? No? Parang hirap. Pero ganito pala yun. Kunyari may sakit ka na hindi gumagaling, paano mo gagawing praise? Lord, praise God, you are the greatest healer. Tama. Kunyari, financially kapos ka. Oh, praise the Lord, you are the great provider. Kung matututunan pala natin na i-convert ang mga negatibong bagay sa buhay natin at gawin nating papuri at pagsamba sa Kanya, we will never be afraid and we will have peace and confidence knowing who and what our God is. Hallelujah! What a mindset! Bago pa siya nanalo, sinabi na niyang nanalo siya. What a mindset! Marami sa atin. Alam nyo, kung meron man akong kilalang grabe talaga, numero 1 sa pagka-negatibo, hindi man siya nanonood ngayon, tatay ko. Sabi ko pa, magre-resign ako. Ay, bakit? Ito ganyan. Ano kung mabubuhay? May mga anak, blah, 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 blah. Okay lang pa, may nagkakakilala naman ako. Pero iba talaga yung ganito, ganyan. Siyempre, na-realize ko kasi tatay ko yun eh.
Ang titingnan ng magulang sa atin, ang ikakabuti natin. So huwag kayong magalit sa mga magulang nyo kung bakit stricto, sinasaway, may pinapagawa sa inyo na parang ayaw nyo. Ang tinitingnan nila yan ay ikakabuti natin. At sa pananaw nila yun. Maybe tama sila, maybe mali sila, pero huwag kayong magalit sa kanila because the intention is the same for our greater good. Tapos nung time na nakakabenta na kami ng 1 million sa ikot, sabi ko pa, saya-saya ko eh. Praise God, naka 1 million kaming sales isang buwan. Okay na yan, kahit na 500,000, pwede na yan, mabuhay ka lang. Sabi ko, kakaiba talaga tatay ko. Alam niyo kung kailan niya natanggap na may negosyo talaga ako na hindi na ako magtatrabaho? Siguro mga 3 years ago lang. Oo. Pero dati, kahit na nagbebenta ako, kumikita ako konti mga kapatid, pag nakausap kami, dapat magtrabaho ka talaga, langga, tawag, hilangga, palangga, no? Mahal. Dapat magtrabaho ka talaga kasi yung business, hindi mo alam kung hanggang kailan yan, baka malugi yan, wala kang pagkita, ano may sa pamilya mo, ganun. Nagtitinda ako mula 2015, natanggap niya mga kapatid na magbi-business ako, siguro mga 3 years ago lang. Na pumasok sa isip niya na okay na, ito na talaga yung anak ko, hindi ko na mababago ang isip. Grabe ka negatibo. Ang ngingiti-ngiti si Sister Joy, kasama niya sa bahay tatay ko. Grabe talaga ka negatibo, iba talaga ang pananaw. Pero minsan okay din yun eh. Okay din yung may alter ego ka, yung nagki-question ng mga gusto mong gawin. Pero hindi maganda na yung mindset natin palaging negatibo. Mag-aaral ako, maglolo ako, makakagraduate kaya ako? Yan ang winner's mindset, di ba? Oy, magbabar na next year yan. Next year na ba yan? Congratulations, attorney. Oo, di ba? Dapat ganun, hindi yung, hala, paano ko makapasa? Pambira pa, paano ka papasa kung hindi ka pa nakakakuha na exam, natatakot ka na hindi ka pumasa, talagang hindi ka makakapasa. Kami dati ni Pastor Alan sa TUP, nag-i-exam, hindi nag-aaral, confident pa yan, papasa yan, napakadali. Hindi naman tayo na failure, Pastor. Malaking bagay pala, no, sa mga taga-TUP dyan, di ba? Pumasa naman. Pag natanong pa, paano ka nakapasa? Praise the Lord. Nag-fasting siya ka, nag-Bible study. Oy, huwag niyong gayahin, kids, ha? Hindi ganon. Pero di ba, dapat yung mindset natin palaging positibo. Hindi pa dapat nangyayari. You're claiming in Jesus' name, mangyayari. Winner's mindset. Now, I want to break it down into 3. Number 1 mindset that he has is, diniscuss namin noong nakaraang linggo, mga kapatid, mapapakinggan niyo bukas, whatever it takes mindset. Na-realize ko, upon looking back sa ginawa ng Panginoon, He has this kind of mindset. Isipin mo, you are in the form of God, but you humbled yourself lower than the servant. Why? You're willing to do whatever it takes. Alam niyo ang may kakayahang gumawa nito sa physical na buhay? Mga nanay. Palakpakan natin ang kananayan. Shout out sa mga kananayan dyan. Isama natin yung katatayan. Baka magalit sa akin. Idamay na natin. Pero alam niyo mga kapatid, pagdating sa pamilya, iba ang kayang gawin ng nanay. Hindi naman lahat ng nanay, may mga nanay nang iiwan ng anak, pero karamihan ng mga nanay, iba ang kayang gawin. They have this whatever it takes mindset. Yung tatanggapin yung pain, hindi matutulog, tatanggapin yung pagod, titiisin ng lahat, malayo sa pamilya and everything, para lang may maibuhay sa anak. O tingnan nyo, patunay na bakit kananayan, tumingin kayo ng OFW, sinong marami? Nanay. Pumunta kayo ng Hong Kong, tingnan nyo, kausapin yung mga tao doon, sarap ang buhay. Maganda lang pakinggan. Uy, abroad, masarap lang pakinggan. But if you know of their struggles, may isa kaming kapatiran na nakausap doon mga kapatid sa loob ng bahay ng kanyang amo, bawal siyang umupo sa sofa. Meron siyang isang stool na yun lang ang pwede niyang upuan. Hindi siya pwedeng kumain kasama ng kanyang amo at hindi siya pwedeng maglagay ng gamit sa loob ng bahay. Hindi siya pwedeng matulog hanggat yung kanyang amo ay gising kasi ang inuupuan ng amo niya, tulugan niya. Sino gano'ng kahirap? Ba't ka nandito, Stern? Kailangan ko po kasing paaralin ng aking anak. Wow! Yung whatever it takes talaga. Yung kahit na ng mga kapatid dadapaan. Naalala ko yung nanay ko, lahat na yung yata ng luto, na iluto na. Sundol, bilo-bilo,
binangkal, alupi, kutsinta, puto na bigas, puto na mais, puto na kamuting kahoy, puto na harina, lahat na lang yata. Tapos after sa mga kakanin, nag-shift kami sa ulam. Laswa, tinola, pritong isda, lahat na lang yata mga kapatid. Tapos kami, utusan maglalako ka, sisigaw-sigaw ka rin, puto, bibingka. Kaya tuloy nakakahiya, tuwing ubawa namin ng galing school at tanong sa amin, may puto pa kayo? Sagot natin na, puto na. Why? They have this kind of whatever it takes mindset. Maiihahon lang ang pamilya sa hirap. And this is the very mindset that Jesus Christ have. He lowered himself to save us. Let that sink in. God is God without us. He is God and Lord of all. But for Him to save us, He lowered Himself. He humbled Himself. He suffered on the cross para sa iyo at para sa akin. He's willing to do whatever it takes just to save us. Kakaiba ang ating Panginoon. Kakaiba ang ating Diyos. Naglakad ng malayo, napagod, kinulangan ng tulog, humawak ng marurumi. Sipin mo, Diyos ka, naging karpentero ka sa lupa. Tinanggap ang kutya, ang insulto at marami pa. Bakit niya tiniis lahat yon? Bakit niya ginawa lahat yon? Para maligtas tayo. Don't think about this. It's time to stop living a life full of excuses. Panahon na itigil-tigil natin, mga kapatid, ang pamumuhay natin na marami tayong dinahilan. At kadahilanan ng kadalasan ng dahilan natin, iba. Sila. Ibang tao. So nag-look back ka ng 2024, ganito ang buhay ko kasi dahil sa kanila at dahil hindi ko nagawa kasi ganito, kasi ganyan. If you want to have a winner's mindset and you want to be victorious this 2025, number 1 na ilagay mo sa isip mo, I will do whatever it takes for me to win. Dapat kahit ano, willing kang gawin para manalo ka. Dapat ganun yung mindset. Hindi po pwede yung mindset na gusto panalo agad. Marami sa atin ganun, shortcut ang gusto. May gustong gawin. Pag nahaharangan, atras na, o bakit di mo ginawa? Kasi umulan. Ganun. Ba't hindi ka na nag-aral? Kasi wala may magpapaaral sa akin. Ganun. Hindi mo kayang gumawa ng paraan. Young people, hindi kayang gumawa ng paraan. Bakit ka tambay? Kasi hindi ako kayang gastusan ng magulang mo. So kung yung magulang mo hindi na rin magbibigay ng pangkain sa'yo, mamamatay ka na lang sa gutom, hindi kayang gumawa ng paraan? Come on! Hindi kayang dumiskarte? Yung mga badyaw nga, nabubuhay. Kumikita. Di ba? Hindi ko sinabing magbadyaw kayo, ha? Pero hindi kayang gumawa ng paraan. Di ba kaya naman? Ang mga sagabal at excuses sa harap natin, they are not meant to stop you. They are meant to challenge you. They are destined to be overcome. That is the winner's mindset. We will do whatever it takes. Pastor Rod, sinasabi mo lang yan kasi maayos ang pamumuhay nyo. Sino nagsabi maayos ang pamumuhay namin? Pinento ko sa kanila sa Mindanao dati nung panahon ng kabataan ko. Pumunta ka sa likod ng bahay namin. Lahat na makikita mong kalupaan, CR namin. Sino makarelate sa mga taga-probinsya? Amen? Ganun kami kahirap. Lahat na makikita mong kalupaan, hindi amin, CR namin. Kaya sa mga dito sa Maynila, mag-iiw-iw kayo. Hello? Bato, kahoy, papel, lupang matigas, nagamit ko na lang. Mahirap ang buhay eh.
Ayaw nyo kumain ng bigas. Mais amin dati, walang kanin. Mahirap ang buhay eh. But it is in our mindset. Hindi sa kung paano ka pinanganak, hindi sa kung paano ka lumabas dito sa mundo, yung mindset na bit mo, hindi ako kontento sa ganito. I was born to win. I am in this life to win. So I'm going to do whatever it takes. Dapat ganun ang mindset natin. Dapat ganun ang pananaw natin. Tigil-tigilan na natin yung maglagay ng maraming dahilan. Hindi ako pwedeng ganito kasi may ganito. Gusto ko sanang ganito, kaso ganito. Gusto ko rin ganito, kaso ganito. Wala ka nang ginawa kasi ang dami mo excuse. But why don't you try this? Bawat excuse banggain mo. Bawat dahilan banggain mo. Bawat harang gibain mo. And try it. Makikita mo yung harang. Hindi yan permanente. Pag natalo mo yan, you will become what you are thinking and dreaming to be. The winner's mindset. Number 1. Is to do whatever it takes. Imagine, nabanggit kanina ni Pastor Alan. First dispensation, nahulog ang tao sa kasalanan. Alam niyo ilang beses sinubukang i-redeem ng Diyos ang tao? Bago ng 6th dispensation. 5 times. Why? Nahulog ang tao sa kasalanan and God is not ready to give up on us. He will do whatever it takes. Nahulog ang tao sa kasalanan, nung ginawa niya, okay, hindi gumana ang innocence, try ko yung conscience. Hindi gumana ang conscience, try ko ang human government. Hindi gumana ang human government, try ko yung promise. Hindi pa rin gumana ang promise, try ko ang law. Hindi pa rin gumana ang law, hindi tumigil ang Diyos. Why? He is this kind of God with a winner's mindset. He will do whatever it takes. Sabi niya, hindi gumana ang law, pinaka-prime ko na yon. Here I come, I will go down, I will save humanity myself. Why? I'm willing to do whatever it takes. He has this winner's mindset. Are you with me today? God, with the mind to win, reserved his final blow with the devil with his death on the cross. Why? Ganun siya magtrabaho. Ganun siya maglaro. Ganun siya, mga kapatid, maglatag sa atin. And the Bible says we are being created in the image of God. The word image does not mean physical form, but the word image means ang lahat ng nandun sa Diyos na pwede nating ma-adapt dito sa pagiging tao natin. Pwede nating ma-adapt. We are created in His image. That's why Him being a creator, we also love to create. Him being a loving God, we have the capacity to love. And Him being a winner God, the mindset to win, we can also have the winner's mindset today. This 2025, we will win. This 2025, we will recover. We will overcome. We will be victorious because we're putting on this winner's mindset. And number 1 is we're going to do it no matter what it takes. A winner is not somebody who never loses. A winner is somebody who never stops trying until he wins. Tandaan niyo, mga kapatid, huwag kayong matakot sa failure. Huwag kayong matakot sa lugi. Huwag kayong matakot ma-deny and ma-refuse. Huwag kayong matakot na makatanggap kayo ng pain dahil ang sinubukan nyo hindi gumana. Huwag kayong matakot at huwag kayong mahiya. Because when you grow old, the regrets you will have are the regrets for the things you want to do but you didn't do. Pag matanda ka na, nakaupo ka sa rocking chair, ang sasabihin mo kung ginawa ko rin sana yon, or ginawa ko rin sana yon, or ginawa ko rin sana yon. But we will live a life without regret. Kahit sa paglilikod natin sa Panginoon, we will live this life without regret. At least nag-Bible study ako. At least sinubukan ko. At least nag-try ako. And I will have no regrets. Winner's mindset. Pangalawa, a winner's mindset is a mind that's ready and willing to go through hardship. Meron akong isang personal na panalangin that I find it wrong eventually. Kasi may naisip ako ng mga bagay na po ito hindi magandang mangyari. Ang prayer ko palagi, Lord, wag lang yan. Di ba ganun tayo? Yung parang, Lord, baka pwedeng wag yan.
Lord, baka pwedeng wag yan. Kasi gusto mong ma-save ang sarili mo sa hirap eh. Gusto mong ma-save ang sarili mo sa pain. Pero wala palang victory pag walang struggle. Wala palang victory pag walang laban. If you want victory, you must be willing to fight. You must take risk. At isa sa mindset na ilalagay mo sa sarili mo is, ready ka dapat at willing kang mahirapan. Sa inyo na gustong-gusto talagang mag-mature na sa buhay at makagraduate na at makalabas sa pamamahan ng inyong mga nanay at tatay, you must be ready and willing to go through hardship because life does not start when you stop when you graduate. Life starts when you graduate. Yung nagtatrabaho ka na at kumikita ka na at kargo mo na sarili mo at may pangarap ka, doon nagsisimula ang buhay. And if you're not ready to receive pain, if you're not ready and willing to go through hardship, hindi ka asenso. Hindi ka talaga asenso. Takot kang masaktan, takot kang mahirapan, hindi ka asenso. Hindi ka lalago. Alam mo kasama mo matatagpo ang sarili mo, nandun ka sa isang trabaho na secure na parang walang may gagalaw sa'yo. Nandun ka lang, nakaganyan ka lang. Ba't ka na dyan? Okay dito eh, safety. Alam yung pinaka-safety na trabaho? Magtrabaho kayo mga kapatid, kahit sa gobyerno lang, walang tanggalan dun. Pag na-regular kayo, walang tanggalan. Huwag lang yung trabaho na nakadepende sa kung sino nakaupo ha. Pero yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, like sa DepEd, no, sa yung mga DPWH and everything, safe yun na trabaho. And there's nothing wrong with that. Basta ang buhay mo umaangat. Pero ang tinutukoy ko mga kapatid ay isang pamumuhay na ayaw mong mahirapan, ayaw mong masaktan, but you want to win. It doesn't happen. Yung gusto mong umasenso, tapos wala kang gagawin. Noong nakarang araw pala, nag-isip ako. Sabi ko, meron tayo dito matandang mayaman na naghahanap ng maampon para panganahan. Gusto ko mag-apply. O parang gusto ko nilang mag-apply. Alam mo yun, di ba may mga mayayaman makikita ka na yung kanilang mga ari-arian, i-dinodonate na lang nila sa iba. Parang ang sarap magpaampun sa kanila. Sinabi ko nga sa may-ari ng lupa na titirikan ng aming store, pastor, Sir, pwede ba magpa-adapt sa'yo? Mag-apply ako sa'yo. Ano? Mag-apply ako bilang anak, palitan ko biledo ko, i-tsake. Sa yaman ba naman, mga kapatid, real estates lang, 900 million. Real estates lang. Wala pa yung income sa negosyo, wala pa yung mga sasakyan. Sabi ko, sir, baka pwede mag-apply. Palitan ko yung empleyado ko. Parang sarap, no? But it does not happen that way. Hindi po ganun ang buhay. You have to fight for it. You might be willing or you must be willing to suffer and go through some hardship. Anong sabi ng Bible? Para mawin tayo ni Kristo, mga kapatid, sabi ng Bible, He endured the cross and despised the shame. Talagang tiniis niya. Imagine kayo kung ano kasakit yun, no? Yung may tumutusok-tusok sa'yo dito, may tumutusok sa'yo dito, puno ng sugat likod mo, pagod ka, wala kang tulog, grabe yung nabawa sa'yo na dugo, tapos sinisigawan ka pa, kinukutya ka, puno ka ng sampal, bugbog katawan mo. Gano'n kaya kahirap yun? But the Bible says, bago pa man siya nakarating doon, ito ang prayer niya. Not my will, but yours be done. Ready talaga siya. So dapat ang mindset natin, hindi yung Lord, ayokong mahirapan. Palitan natin yung ganung mindset. Kung yung mindset mo ayaw mong mahirapan, wala talaga may mangyayari sa buhay mo. Palitan natin ang mindset na, Lord, willing akong mahirapan. Just help me. Tulungan mo lang ako. Kakayanin ko ito. Nabasa niyo nandun sa Facebook nakaraan that he asked God for strength. Ano binigay sa kanya? Problema. Problema bakit? Yan nagpapalakas. Yung hirap, mga kapatid, yan ang nagpapalakas. Yung problema na encounter mo, yan nagpapatibay sa'yo. Tingnan mo yung bata na hindi naranasan, merong lumabas na paninda sa mga bata, yung helmet na cushion, tapos may mga elbow pad, may mga knee pad, ay hindi ko talaga binilhan yung mga anak ko. Sa isip-isip ko ganito, what if nilagyan mo ng ganyan ang bata? Hindi niya naranasang mabagok at masaktan sa ulo.
Paano pag nag-aral? Hindi niya alam yung pain. At ibangga niya yung sarili niya sa matulis because wala siyang alam doon. E di na emergency pa. Kasi ang ginawa namin, in-excuse namin ng aming mga anak sa pain na maranasan. But pain will teach us lessons that good life will not teach us. Hardship will teach us lessons that good life will not teach us. In fact, ang magpapalabas ng pinaka-the best version ng ikaw, yung pinakamahirap na moment sa buhay mo. So if you want to take on the winner's mindset, dapat ilagay natin ready and willing mahirapan. O sinong gustong umasenso this 2025, say amen. O ready ka na ba? Mahirap yan. Sister Christine, hindi pala madali magnegosyo, no? Mahirap pala, no? Pag nakakita ka ng tao, negosyante, wow, sarap ng buhay, may nagda-drive, may sasakyan, nakakaputa, ganito, ganyan. Try to put on our shoes. Hindi siya madali. Nakakita ka mga kapatid ng tao na, ay, manager yan, ang sarap ng buhay, sinisir sa work. Try nyo maging manager. Hindi siya madali. Hindi siya easy. So if you want to win in life, you must be willing and ready to go through hardship. So sa mga nananalangin dyan na, Lord, sana hindi ako mahirapan, tanggalin niyo ang panalangin na yan. Palitan niyo ng panalangin na, Lord, bigyan mo ako ng lakas, nakakayanin ko kung ano man ang humarang sa daan ko. Because I am persuaded and I am ready to take on and win. Because we have the winner's mindset. Last, mga kapatid, before we go to the conclusion, third mindset I can share with you for this 2025 is a mindset that doesn't give up. Sa time ngayon, dahil namula tayo sa isang technology na halos nakukontrol natin lahat, parang ang bilis mag-off. Ayoko niyan, usog. Ayoko niyan, forward. Ayoko niyan, off. Ayoko niyan, ganito. Yung parang ang bilis, na parang feeling natin dahil kontrolado natin, ang bilis tumanggi at umayaw. Pero ang buhay hindi ganun. Ang buhay hindi ganun. Lalo't higit ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ganun. Ang winner's mindset is simple. Giving up is not an option. Ang pagsuko, hindi kasama sa table. Pag may problema at magulo at maraming nangyayari, you take the quit word outside of the table. It's not in the discussion. Wala dapat sa discussion natin na pag nahirapan ko na magsisimba pa ba ako? May mga kapatiran sa sobrang magalang, magpapaaram pa kay pastor, pwede ba hindi na ako magsimba? Hello? Pag pinayagan ka namin, sisisihin mo kami. Pag hindi ka namin pinayagan, magagalit ka rin. Magdesisyon ka ng kusa. Oy, wag ka mag-backslide ah. Ituloy mo yan. Dapat mga kapatid, ang word na I give up, ang word na I quit, ang word na ayoko na, hindi kasama sa discussion at sa mesa natin. That's the winner's mindset. We try and 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 try. Walang word na quit. Just try and try and try. Walang word na tigil. Walang word na ayaw. That's the winner's mindset. Naalala ko nung si Jesus Christ nakahang na sa cross, kinukutya pa. Pinagtatawanan pa. Kasi isip ko lang, what if nainis ang Panginoon sa magnanakaw? Yung para bang saglit lang, nahihirapan ako para sa'yo, kinukutya pa ako, bababa nga ako, bahala ka dyan sa buhay mo. What if ganun? Di ba parang ganun natin minsan kadali bitawan ng ating ginagawa sa church? Bigla ka na lang magpapaalam, Mr. Jubel, ayoko na muna. Hello! Nang pinili ka dyan, pinag-pray ka, pinag-usapan ka, kinausap ka. Nung ayaw mo na, yung parang, hello, ayoko na, okay, goodbye. Ganon. Bakit ganon natin kabilis? Desisyon na tumayaw mga bagay-bagay na pinaghirapan natin na matagal. That is not the winner's mindset, ladies and gentlemen. Siguro kung sinukuhan ako na nag-invite sa akin sa church, wala ako dito. Dami ko ring dahilan eh.
Maloko din ako, dami ko ring dahilan eh. Wala lang akong magawa. Pag nasa school kami, siya lang kaklase ko, sasama ako sa kanya. Pero pag sa bahay, kakatok yan. Minsan hindi mo sasagutin. Aayain ka magsimba, magdadahilan ka. Hindi sumuko. Kaya ako nandito. Because there was somebody who never gave up. So bakit tayo mga kapatid, iisipin natin na pag-give up? Si Jesus Christ nandun sa cross, hirap na hirap. He stayed there until His last words, it is finished. Hindi talaga siya umalis hanggat sa hindi natapos. The same ang mindset ng taong winner. Ng taong victorious. Hindi titigil at hindi aayaw at hindi mawawala at hindi tatalikod hanggat hindi natin natapos kung anumang bagay ang gusto natin gawin, lalo tigit sa ating Panginoon. Now, as I move to the conclusion today, listen very carefully. Let us check our intentions why we want to do something. But when we want to do something, it must be to win. Makinig maigi. Again, this message is for me. I am sharing with you. From this time forward, if we want to do something, hindi para may magawa lang. Hindi para may mangyari lang. It must be to win. Sa inyo nagsisimulang magnegosyo dyan, huwag kayong magnegosyo na yung goal nyo makasurvive lang. Huwag kang makontento sa isa. Isang sasakyan. Kumplituhin ko. Huwag kang makontento sa isa. Kasi, ang mindset na ordinary ganito, may sasakyan na kami, nakakakain naman, nababayan ang sasakyan, okay na. Let us have the winner's mindset. Isa pa. Isa pang chicken joy. Isa pa. Why? Pag naging dalawa, naging tatlo, naging apat, lalo kang mabibless, lalo kang magiging blessed sa mga tao sa paligid mo, sa family mo, sa simbahan. Pagdating ng panahon, mga kapatid, hindi lang ikaw ang magsasabing praise the Lord. Ang mga tao sa paligid mo that became a part of your winning life, of your victorious life, will be blessed. So huwag tayong makontento na okay na to. No! We are not here just to do it. We are going to do it to win. We have the winner's mindset. Kaya magtatrabaho na ako simula Monday. Praise the Lord. Grabe yung gumana ang isip ko. Isang linggo na halos hindi ako makatulog. Ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong simulan. Because I am going to make sure I will not end my 2025 with regret. We will end this year, mga kapatid, declaring the goodness of God because we know we have overcome. Kailangan natin maging victorious para wag naman, mga kapatid, lutuan ng ating first prize at ang ating grand prize sa ating raffle. Di ba maganda yung raffle natin? Washing machine. Yung raffle natin, refrigerator. Yung raffle natin, bike. Bakit hindi? If we can work on and have this desire and the winner's mentality, we can do it with the help of God. Hindi na tayo manghihingi ng abuloy galing sa iba para may paraffle lang tayo. We will not do that. We will have this winner's mindset. So when you do business, do it to win. Uulitin ko sa lahat ng mga nagninegosyo dyan at sa lahat ng balak magnegosyo, when you do business, don't do it just to survive. Do it to win. Do it to be blessed. Do it to be a blessing. Do it para maraming tao ang makaranas ng kabutihan na binubuhos ng Diyos sa buhay mo. Sino gusto maging negosyante dyan? Say amen. Yung business nyo sa bigas, ha? Dapat time will come, container nang nagdi-deliver. Amen. Hindi na dapat pasan-pasan. Dapat container na. Malay natin, magkaroon kayo ng sarili nyong palayan, mga kapatid. We don't know, but we are going to do it to win. Sa inyong mga nagtatrabaho, don't work just for work. Paano makikita ang pagiging Kristiyano natin kung ganun mindset natin? Importante makasahod. Yung nakikita niyo, mga kapatid, yung mga nasa Facebook, na pag wala yung boss, nandiyan si sir. Ganun. Wag.
Don't work just for work. When we work to win. Bakit? Kung gagalingan mo sa trabaho mo, mapopromote ka. Kung gagalingan mo sa trabaho mo, matututo ka. Malay mo, magkaroon ka pa na sariling negosyo mo. Kung gagalingan mo sa trabaho mo, iaangat ka ng Diyos. So don't just work to win. Sa inyong mga nag-aaral dyan, please lang, huwag naman yung basta makapasa lang. Meron akong kinausap mga kapatid. Tinulungan namin, binigyan ng konting allowance para makapag-aral. Tiningnan ko yung scorecard. Maraming 80, may 70 plus. Sa praise the Lord, pastor, nakapasa. Ang dami ko actually absent dahil sa church. Sarap umiyak sa harap niya. Hindi tayo nag-aaral para makapasa lang. Nag-aaral kayo para matuto. Nag-aaral kayo para lumago. Don't just study, mga kapatid, for the sake of graduating. Study to win. Na makita nila, Kristiyano ka, mataas ang grado mo, mataas ang rating mo. Pagka-graduate mo, hindi ka mahirapan. And when you sing, ay malapit pa magtapos. I want to put a mindset in you. Listen very carefully. When you sing, dapat ang goal nyo, mag-worship sila. To the most may makareceive ng Holy Ghost. Kahit na devotion yan, kahit na song service yan, o kahit na song offering yan, o kahit na tithes and offering yan, o kahit na kanta after na preaching yan. Dapat every time you hold this mic, you're not just singing for you to sing. You're singing for you to win. Ano ang kapanalunan natin? Yung mga taong ito, mabless ng Holy Ghost. Yung mga taong ito, makareceive ng Holy Ghost. Yung mga taong ito ay matas ng Holy Ghost. That's your victory as a singer. So when you hold this microphone, put this in your heart, God, I'm going to sing, but I'm not just going to sing. I'm going to sing and win. Somebody will be delivered. Somebody will be released. Somebody will be restored. Somebody will be renewed. I'm going to do it to win. Because your songs are not for performance. It's for God to move. The same with you musicians. Maraming mas magagaling sa inyo, pero kayo nandyan. Bakit? Because you can have something that they don't have. The desire for God to move. Ang mga tao, pag magaling, gusto nila, tutugtog sila para tawagin silang magaling. Pero ang apostolic, pag maayos, tutugtog sila para mag-worship ang mga tao ng Diyos. And imagine, mga kapatid, while you are playing during meditation and somebody was restored and somebody was revived, that's your victory. We work here together as one. Hindi ito trabaho lang, mga kapatid ng preacher. At sa inyong mga nangangaral at nagba-Bible study, don't do it just to do it. Dapat ang mindset natin mula ngayon sa mga Bible school leaders dyan at sa mga Bible study leaders dyan, dapat ang mindset natin mula ngayon, pag Bible studyhan ko ito, dapat madala ko talaga sa church. Huwag na yung mindset na pwede kitang kausapin ngayon. Sige, kung ayaw mo muna, no. We are not in it just to do it. We are in it to win. We have this winner's mindset. Kakausapin kita, hahabol-habulin kita, babalik-balikan kita, Bible studyhan kita, gagastusan kita, because my goal is to bring you to church. My goal is for you to experience Jesus. Why? We are in it to win it. We are in a winner's mindset. We are not conducting Bible study para palakpakan lang ng pastor. We are conducting Bible study because souls needs to be saved. Dapat, mga kapatid, yung bawat puso natin habang nagpapagamit tayo sa Panginoon ay ginagawa natin. Meron tayong desire, meron tayong end result na tinitingnan. Itong kaluluwa na ito, ngingiti-ngiti ka lang habang nagbabible study ako, madadala din kita sa church. Ikaw, dinededma mo ako, madadala din kita sa church. Ikaw, pinagtatawanan mo ako, madadala din kita sa church. Why? I am not doing it just to do it. I am going to do it to win it. I'm going to bring you to church. Winner's mindset. Let's break the mediocrity. Let's break this mindset na okay lang. We're going to do it and we're going to win it. When you pray and when you worship and when you praise,
pasintabi sa ating prayer. Sometimes we pray for the sake of praying lang. Palitan natin mindset natin. The next time around that you kneel down to win it, Sister Marivic. Hindi ka lumuhod para may masabi lang. Lumuhod ka para may mangyari. Uulitin ko, the next time around we pray, hindi tayo luluhod para may masabi. Luluhod tayo para may mangyari. Hindi tayo lumuhod para may magawa. Luluhod tayo para may magawa siya. The next time around we pray, we're going to pray to win it. Amen. Ang ating mga prayer meeting, mga kapatid, ang ating mga personal prayer life, lagyan natin ng victory. Hindi yung hindi man lang naramdaman ni Satanas na nanalangin ka. Pagluhod mo, tumalikod siya. Paglingon niya, tapos ka na. Pati si Satanas, ginulat mo, hala. Wag! Alam niyo kung bakit? Ang pagluhod mo, isang threat na sa demonyo. Pag binuksan mo pabibig mo, lalo matatakot ang demonyo. At pag pursigido ka at puno ka ng paniniwala, talo na ang demonyo. Why? Because your prayer of faith versus God that's all-powerful can do a lot of things. And when you worship, just like what you're going to do today, don't just worship. Worship to win. Huwag kang mag-worship dahil sa kabigatan. Hindi worship yun, reklamo yun. Oh Lord, ganito buhay ko. Hindi worship yun, reklamo yun. Lord, hirap na talaga. Hindi worship yun. Walang kapanalunan sa kanong salita. Kaya nga tinawag na worship pagsamba. Papurit pagsamba. Kinanta kanina ng ating song leader dito, mga kapatid. Iba ang kayang gawin ng praise. Iba ang kayang gawin ng worship. It's a weapon. Yung praise mo, yung worship mo, it's a weapon. So you don't just swing your sword to show off your sword. You swing your sword to win over the enemy. And if praise is a weapon and worship is a weapon, then worship and praise to win it. Hindi yung mamaya-maya pag natapos na tayo, actually patapos na tayo, gagano ka lang konti praise the Lord. Anong napanalunan mo? Hikab. Di ba? Praise God. Lord, touch them. Panalo. Uuwi kang hindi ka nanalo. Pero try it today. Worship to win it. Try it. Yung mag-worship ka talaga, na alam mo yung worship mo, umabot talaga sa trono ng Diyos. Kasi kakaiba pag na-bless ang Diyos. Binababa niya ang blessing. Kakaiba ang Diyos pag nagalaw. Kakaiba. So when you worship to win it, you worship until your worship touches heaven's throne. And when you touch heaven's throne, you will get God's attention. And He will fall down. Come down. The Bible says, mga kapatid, the Lord inhabits the praises of His people. And so here we are today, trying to take on this mindset, the winner's mindset. And if we're going to do something, at least do it to win it. Sabi ng Bible, Zechariah 4:6. This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Ang lahat ng diniscuss ko kanina ay magiging walang kwenta kung hindi tayo sasamahan ng Espiritu na Diyos. Ang lahat ng pinag-usapan nating praktikalidad kanina magiging walang saysay kung hindi tayo sasamahan ng Espiritu ng Diyos. Napakaganda na nabasa ko noong nakaraan, it's not the grind, it's the grace. Magsumikap tayo, mag-work hard tayo, magtiis tayo, magtiyaga tayo. This 2025, let's do it to win it. But at the end of the day, when we succeed, we look back and say, thank you, Lord. Amen.
Pag nagawa na natin at na-accomplish na natin at nagtagumpay na tayo, we look back and say, thank you, Lord. That's why today, we will seal this first Sunday with the deepest worship and the most victorious worship that we can give to God. Because it's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Philippians 1:6 says, He who has begun a good work in you will perform it until the end. That will only happen if we seal this day with the best worship that you can give to God right now. Do you want to be victorious this 2025? Do you want to win it this 2025? Silyuhan natin ng worship to win it ang Sunday na ito. Not worship to show off. Not worship to be noticed. Not worship just to worship. Today, why don't we worship to win it?